Jason POV. Everything went smoothly between me and Emma. After everything what happened, she's still talking to me. Siguro sadyang malambot lang ang pagkataong meron siya, dahil nga babae lang siya, mabilis siyang magpatawad at magpakumbaba, kaya rin siguro naaabuso ng mga magulang niya. We always see each other, we eat lunch or dinner together, at syempre may nangyayari lambingan sa amin sa tuwing nagkikita kami. I asked her to use birth control pills, na ayon sa kanya ay talaga namang may iniinom siya, dahil may depekto ang mattress niya. I still want her to take a pills, maigi na yung sigurado baka masalisihan ako. I don't want to have a child with her, saka hindi rin naman ako sigurado na ako lang ang gumagawa sa kanya. I don't even know her personally, so there's a tendency na baka bukod sa akin, may iba pang lalaki siyang nakakasama sa kama. I met her one time sa isang art exhibit, na nanay niya pa ang siyang nag-imbita sa akin. I know her parents, we're on the business world that's why. Nakita ko kung paano siya itroto ng nanay at kapatid niya, and I don't know why Emma didn't fight back with them. I saw with my own eyes, kung paano niya tanggapin ang sampal, at sabunot galing sa nanay at kapatid niya. Nakita ko siyang umalis sa venue na umiiyak at namumula ang mukha. I followed her para naman hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. I comfort her with my advice. I listen to her dramas and rants, pero sa huli wala pa rin naman akong pakialam sa nararamdaman niya. Ginagawa ko lang yung mga bagay na pinapakita ko sa kanya, para hindi niya isipin na mag-isa siya. Ayokong may babaeng maging komportable na kasama ako, ayokong may babaeng magkakagusto sa akin na hindi ko maiwasan, lalo na sa mga nakakasama ko. I'm Jason De Alvas, malabong hindi ako magustuhan, kaya nga hanggat maaga ay sinasabi ko kung hanggang saan lang kami. Binalaan ko si Emma na wag niya akong gugustuhin, dahil alam niyang wala siyang mapapala sa akin, walang mapapala ang nararamdaman niya, sakali mang meron kundi ang basurahan. I only love Karel, and she's always been the love of my life. Aaminin kong masarap kasama si Emma, hindi siya maarte gaya ng iba, hindi mahilig sa kolorete sa mukha, o mga damit na halos hubad na ang katawan. She's so simple yet so hot, na talaga namang kahit sino magugustuhan siya, but not me. She mentioned to me that she never experienced a date, or being courted by someone, that's why a great idea popped in my mind. For a very short time na magkakilala kaming dalawa, at paulit-ulit na may nangyayari sa amin, she's been so good to me, yung tipong hindi ko na maramdaman na body ko lang siya, she's always taking care of me and my needs, kapag magkasama kami. Lagi niyang inaayos ang pagkain ko sa tuwing kakain kami, at ang damit ko sa tuwing aalis ako sa kondo niya, so as token of appreciation to her, I asked her on a date. I didn't ask her personally, since tulog siya nang magising kami, dahil buong magdamag ko siyang nilambing. I leave a note on her fridge and stick it. Don't get me wrong, wala lang leon para sa akin, para din naman kahit paano maramdaman niyang tao pala siya. I don't know her whole story in life, pero para sa akin it's really sucks having parents who don't want to accept you in their family. On the day I asked her to have a date, which is a very unusual day for me, pakiramdam ko parang may iba hindi ko moari, kung sa panahon ba o sa akin, basta pakiramdam ko lang may iba. I was busy reading all the work reports of my company, when someone entered my office. Si Karel, she was now walking straight in front of me, na parang walang nangyari o walang pang-iiwan na ginawa. I was so shocked but so happy, lalo na ngayong siya pa mismo ang lumitaw mismo sa harapan ko. Agad akong tumayo, lumapit sa kanya saka siya sinugod ng yakap. "Hon, you're back, you're back." Masayang sabi ko nang yakapin ko siya. But I felt like something different from her, hindi siya masayang bumalik at makita ako, dahil imbis na yakapin din ako pabalik, ay tinulak niya pa ako palayo mula sa kanya. "You told me back then, na ako lang ang mahal at gusto mo. Pero bakit malalaman kong may iba ka na?" Galit niyang asal habang nakatayo sa harap ko, nang makalas niya ang yakap ko. I know that she's talking about Emma, ang babaeng yun lang naman ang matagal kong nakasama, kaya hindi ako magtataka na may mga rumor tungkol sa akin, at sa babaeng yun.
She's just no one, hon. I just used her to lessen my sadness, antag ko. I'm glad that you're back. Dugtong ko pa sabay akmang yayakap ulit sa kanya, pero pinigil niya ako. Hindi ako babalik sa'yo, hanggat hindi mo na itataboy ang babae na iyon. I know a lot of things about you, Jason, kaya bago ako bumalik sa'yo, make sure that you dump her, and she will never bring problem to our relationship. Mahabang asal niya sabay marcha palabas ng pinto. Wait, hon. Tawag ko sa kanya, sabay habol sana pero hindi ko na ginawa. Tinawagan ko ang private investigator ko, at sa kanya ko nalaman na nasa Amerika si Karel, noong mga panahon na hinahanap ko siya, at ibang pangalan ang gamit. Kaya hindi siya magawang hanapin noon. Ayon pa sa investigator ko, nalaman nito ang tungkol sa amin ni Emma sa isang kaibigan na madalas makakakita sa amin na magkasama. She knew about Emma at ngayong bumalik na nga siya, ayaw niya agad akong balikan dahil kay Emma. I got angry with Emma, kaya naman maaga pa lang ay nagpunta na ako sa meeting place namin, kung saan ko siya inayang mag-date. Wala akong pakialam kung magulo ang itsura ko, basta gusto ko lang sa mga oras na ito makita siya, at mailabas ang galit na nararamdaman ko. Nang dahil sa kanya hindi ko man lang nakasama ngayong araw si Karel. I happy that she's back, but thinking about Emma who bring problem on our relationship. Build up the fire on my mind. Kapag hindi ako binalikan ni Karel, at mas naniwala siya sa mga issues tungkol sa amin ng babae na iyon, ay sigurado akong malilintikan siya sa akin. Dumating siya eksakto sa oras na sinabi ko, malayo pa lang siya ay alam ko nang talagang naghanda siya sa gabing ito, pero dahil sa nararamdaman ko, ay wala akong pakialam sa kung ano man ang itsura niya ngayong gabi. Ramdam niya ata ang inis ko. Dahil noong una ay kinukulit niya ako, pero bandang huli ay tumigil din naman siya. Hinayaan ko siyang kumain muna, at nang matapos na agad ko na siyang hinila palabas ng hotel, at basta na lang pinasakay sa kotse ko. I told her that Karel is back, at nang dahil sa kanya ay ayaw nitong bumalik sa akin, sinisi ko siya at pinaramdam sa kanya na wala siyang ibubuga kay Karel, dahil isa lang naman siyang basura na walang kwenta para sa lahat. Matapos ko siyang mapagsalitaan, ay tinulak ko na siya palabas ng kotse ko, nang hindi iniisip na baka nasaktan ko siya, dahil sa ginawa kong pagtulak. I went to my penthouse at humingi ng progress sa inuutusan ko tungkol kay Karel kung nasaan ito, pero wala akong napala, kaya naman imbis na magalit at magpakalasing ay nag-isip ako ng tama. Sa aming dalawa hindi naman ako ang nang iwan, kaya hindi ko dapat siya habulin ng habulin, at hindi lahat ng gusto niya ay dapat kong sundin. Kaysa ma-stress kakaisip, ay pinili kong matulog at magpahinga. Pakiramdam ko ay sobra akong pagod, idagdag pa ang sobrang galit ko kay Emma, na siyang sinisisi ko dahil sa nangyayari ngayon sa akin. When morning came I realized a thing, masyado ata akong naging sobra kay Emma, wala naman siyang mali, kaya dapat hindi ko siya sisihin. Nagdesisyon akong puntahan siya para bumawi, at makahingi ng pasensya sana, hindi ko forte ang paghingi ng pasensya, pero alam kong kailangan dahil si Emma laging hinahayaan at pinalalagpas ang mga ginagawa ko sa kanya. I knocked on her door. I drive her to her work at sinamahan siyang kumain, dahil alam ko na bad trip na naman din siya sa nanay niya. I don't know why I can't keep my eyes on her, while she was working, hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nakaramdam ng kakaiba bigla sa kanya. Hindi pwede dahil bumalik na ang Karel ko, pilit kong pagsiksik noon sa utak ko. Pero habang tumatagal ang pagtingin ko sa kanya, bigla ko na lang naramdaman na gusto ko siyang halikan, kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras, agad ko siyang sinugod ng halik, na agad naman niyang tinugunan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, basta biglaan ko na lang naramdaman na may kakaibang dulot ngayon sa akin ang halik na pinagsasaluhan naming dalawa. Your lips always makes me want, putol kong sabi sa gitna ng halikan namin, dahil ayon naman talaga ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Parehas kaming humihingal habang magkadikit ang mga noo namin, wala halos gustong bumitaw sa halikan namin, kung hindi pa kakapusan ng hangin. Jason, pagtawag niya bigla sa akin sa malambing niyang boses. Yes love, tugon ko naman na siyang kinagulat ko, pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya. Alam kong nadala lang ako ng mainit naming halikan, kaya ko nasabi iyon.
Gusto kita Jason, biglang sabi niya, dahilan para humiwalay ako sa pagkakadikit sa kanya. Nababaliw na ata siya, dahil umpisa palang binalaan ko na siya, kung saan pupulutin ang nararamdaman niya sa akin, kapag ginusto niya ako. Hindi kita gusto Emma, at hindi kita magugustuhan kahit kailan, sabi ko sa pasiga na tono. Pangkama ka lang alam mo iyan, at paulit-ulit kong sinabi na wag mo akong gugustuhin, dahil iba ang mahal ko. Dugtong ko pa. Umpisa pa lamang alam niya ng iba ang mahal ko, at alam niya rin kung hanggang saan lang ang meron kaming dalawa. Pinilit ko namang iwasan, pero sadyang naramdaman ko na lang Jason, anong magagawa ko? Asal niya habang nakayuko. Kung iniwasan niya, baka humantong pa siya sa puntong inamin niya sa akin. Saka ano ba ang kinakagalit ko? Wala dapat akong pakialam kung gusto niya ako, dahil sa aming dalawa alam niyang siya ang talo. Dahil show nga siya para gustuhin na walang pakialam sa nararamdaman niya. Libangan ko lang siya noong mga panahong kailangan ko ng isang taong pupunan ang kailangan ko, at nagkataon na siya ang nakita ko, at kahawig pa ng babaeng mahal ko. Nagmarcha na ako papuntang pintuan ng opisina niya, handa nang umalis at talikuran siya, nang bigla ulit siya magsalita. Huwag kang mag-alala, hanggang doon lang yun, antag niya habang nakayuko pa rin. Alam kong umiiyak na naman siya, doon naman kasi siya magaling ang umiyak palagi. Masyadong mahina at malambot. Mabuti naman dahil ayokong gustuhin mo ako, ngayong alam kong nakabalik na talaga si Karel. Inuunti-unti lang kita bago tuluyang tapusin ang kasunduan na ito, para bago kapakan abangan ng iba na ubos na kita, antag ko hanggang sa tuluyan siyang talikuran sa loob ng opisina niya. Ayoko naman talagang magustuhan siya, dahil ang babaeng tulad niya, ay hindi binibigyan ng atensyon pagdating sa pagmamahal, masyadong maraming flaws, at issues ang pagkataong meron siya. Totoong gusto kong ubusin ang meron siya bilang babae, dahil ako ang nakauna sa kanya, ako lang dapat ang may karapatan sa kanya, pero dahil sa marupok niyang puso, at sa katangahan niya na ginusto ako, alam kong ubos na siya sa mga oras na malaman niyang ikakasal na ako. Si Emma talaga kahit kailan hindi na nag-isip na hindi lahat ng mahal niya ay mahal siya, dahil kadalasan yung mga taong mahal niya basura lang ang tingin sa kanya. Ilang araw matapos yung nangyaring pag-uusap sa pagitan namin ni Emma, ay ginawa ko noong abala ang sarili ko. Chased Karel I begged her to come back to me, at ituloy ang nodyet naming kasal. I also told her na nagbago na kung noon tingin niya ay wala akong silbi sa buhay. We talks about our problems from the past, and we've also talked about her noong mga panahong bigla na lang siya umalis at iniwan ako, sinabi kong ayos lang at nauunawaan ko siya, at alam yun ang tama ang unawain siya. Why not diba, she's the love of my life after all. We both agreed to settle down as soon as possible, bakit pa namin patatigilan, kung pwede naman ng mabilisan, lalo na't kaya ko naman ibigay sa kanya ang magandang kasal. I introduced her to my parents, and they're so happy for us, especially my mom. Who semi-suffered when Karel left me. I asked my mom to prepare a dinner for our family, gusto ko kasing pag-usapan ng maayos ang kasal namin ni Karel sa harap nila, but I didn't expect that my father would invite a friend of him, at kasama pa ang pamilya nito. Congratulations iho, si Mr. Sanchez binati niya kami, nang agad kaming makalapit sa kanila. He's the father of Emma, kaya hindi ako magtataka na nandito siya ngayong gabi, mas okay nga yun dahil maririnig at malalaman niya mismo mula sa akin na ikakasal na ako, at sa babaeng alam niyang totoong mahal ko. Nagkainan na kaming lahat matapos ang batian, at napansin kong hindi siya komportable at parang unti-unti siyang nahihirapang huminga, pero pinagsawalang bahala ko lang iyon, pansin ko ang pagiging matamlay niya, pero ano ang pakialam ko sa nararamdaman niya, wala na akong pakialam sa kanya, dahil tapos na ang kasunduan naming dalawa. I should treat her like I don't know her, para wala na masyadong tanong mula sa ibang tao. Nagpaalam siyang magbanyo, at napansin kong medyo matagal na siya, kaya naman bigla kong naisip na puntahan siya. Kailangan niya rin ng pasasalamat mula sa akin, dahil may alam na siya ngayon sa buhay, ang matutong tanggapin ang lahat. But when she opened the door of the comfort room, she treats like we both really don't know each other, nagawa pa nga niyang magpaalam sa akin ng formal. Mula sa noong makilala ko siya, mukhang sobrang emosyonal niya,
kaya minsan ay ayokong kausapin siya, dahil nauuwi na lang sa pag-iyak niya ang oras namin. My mom really likes her ideas and output, kaya naman siya ang kinuha nitong mag-organize, para sa engagement party namin. I went late to their shop, pero sa labas pa lang ay anabangan na ako ni Karel, dahil gusto niya raw na sabay kaming pipili ng mga gagawin sa engagement party namin. After ng dinner sa bahay ng mga magulang ko, kung saan imbitado ang mga magulang ni Emma, ay ngayon ko lang ulit siya makikita matapos ang ilang araw, at kapansin-pansin sa akin na parang bumagsak ang timbang niya, at medyo mapotla siya ngayong araw. Ayoko mang punahin, pero alam kong may nagbago sa kanya, hindi kami gaanong magkakilala, pero sa ilang buwan na magkasama kami, kabisado ko na si Emma. Naging maayos naman ang pag-uusap para sa magiging engagement party namin, ramdam kong may tensyon sa pagitan ni Emma at Karel kanina habang nag-uusap, pero agad rin naman nilang naayos ang mga bagay na hindi nila maintindihan sa isa't isa. Her workmate entered the room with a pizza in specific, at sobra ang pagka-word-ong napansin ko kay Emma, nang bigla siyang masuka ng dahil sa amoy ng pizza, na alam kong paborito at gustong-gusto niyang kinakain. Pero dahil wala nga akong pakialam sa kanya, ay pinagsawalang bahala ko ang mga napansin, baka nga hindi ko lang naman talaga kilala ang totoong siya. Kinabukasan hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko nag-aalala ako sa kanya. I tried to focus myself on other things, pero talagang sumasagi sa isip ko si Emma, so I decided to go to their shop and check her, pero iba ang nadatnan ko nang dumating ako sa shop nila. Nag-aaway sila ni Karel, at pansin ko ang takot sa mga mata ng fiancé ko, kaya naman binalaan ko siya na kakasuhan ko siya. Sigurado ako sa mga oras na ito na gusto niyang gumanti kay Karel, dahil sa nangyari sa aming dalawa, na halos magtratuhan na hindi nakilala ang isa't isa. Pinuna ko mang umuwi si Karel, para makausap si Emma, dahil sobra ang inis na nararamdaman ko na naman sa kanya, walang sino man ang dapat manakit sa magiging asawa ko, kaya kahit si Emma pa ito at makakatikim talaga sa akin. Galit ka kay Karel kaya sinaktan mo siya. Akusa ko sa kanya ng maywan kaming dalawa sa loob ng opisina niya. Kaya sinaktan mo rin ako. Ganon ba yun Jason, dahil nasaktan siya sasaktan mo rin ako ng pisikal. Paano mo nasabing sinaktan ko, nandito ka ba mula umpisa ng mag-away kami, narinig mo ba lahat ng sinabi niya sa akin? Yung pagsampal niya ba nakita mo? Di ba hindi kasi wala ka dito, kaya paano mo nasasabing sinaktan ko siya, mahabang sagot niya naman sa akin. Maaring hindi ko alam ang buong pangyayari, pero alam kong may galit siya kay Karel. Alam kong wala kang pakialam sa akin Jason, cause I'm just no one to you, pero wag mo akong akusahan ng bagay na hindi ko ginawa. Gusto kita pero hindi ako ang syungang babae Jason, mahabang sabi niya sa mahinang boses niya, pero sapat na para marinig ko. Sinabi kong wag mo akong gustuhin Emma. Umpisa pa lang binalaan na kita. Sagot ko sa kanya dahil totoo namang umpisa pa lang ng kasunduan naming dalawa, sinabi ko nang wag niya akong gustuhin, tapos aarte siya ngayon na parang kasalanan ko pa. Sometimes women make other things complicated, because they're always put affection to everything. Ginawa ko pero hindi ko naiwasan, at ang syunga ko para sa'yo makaramdam ng ganito. Sigaw niya sa akin. I will never want to like a woman like you, you're nothing but a trash Emma, and even in your own family you're just nothing. Mayabang kong sagot sa kanya. Dahil totoo naman sarili niyang pamilya tinataboy siya, ibig sabihin yung mga tulad niya, ay hindi talaga dapat pagtutuunan ng pagmamahal. Napansin ko ang pagtulo ng luha niya, alam kong sa mga oras na ito ay nasaktan ko siya. Umalis ka na Mr. De Alvas, eto na ang huli nating pagkikita. Sana maging masaya ka, kayo ni Karel, yung bagay na pinagsisisihan mo, yung bagay naman na pinagpapasalamat ko, sabi ko habang nakatingin ng direkta sa mga mata kong palagi niyang tinatitigan ng matagal. Simula nang magkakilala kami, lagi ko siyang napapansin na laging nakatitig sa mga mata ko, na siya namang pinagtataka ko sa kanya, pero baliwala pa rin sa akin. Sino ba siya para paglaanan ko ng paki ko? Habang nakatingin ako sa kanya, ay pansin kong patuloy na tumutulo ang luha niya, dahilan para makaramdam ako bigla ng konting konsensya. Wala nga ako dito bago mag-umpisa ang away nila ni Karel, pero agad ko siyang hinusgahan,
at pinagsalitaan ng hindi naman alam ang pinagmulan. Akmang lalabas na sana ako ng opisina niya, nang bigla ulit siyang magsalita. Ngayong bumalik na siya, maging masaya ka sana, salamat sa mga araw na ikaw yung kasama ko, umiiyak man ako malungkot o masaya, salamat dahil sinamahan mo pa rin ang basurang tulad ko. Sabi niya hanggang sa tuluyan akong lampasan, at mauna sa aking umalis. Nagbilin pa siya sa kasamahan niyang si Jude, na cancel na ang appointment namin sa shop nila. Ilang araw ang lumipas matapos ang pangyayari na iyon, ay naging abala ako sa trabaho, dahil ngayong bukas nga ay may malaki akong deal na pipirmahan. Kaya abala ang mga empleyado kung nandito sa conference room kasama ako, pasado 7:00 na ng gabi, pero tuloy pa rin kami sa pagtatrabaho. Sir, hindi po talaga pwede sir. Dinig kong sabi ng sekretaryo ko, at mukhang may pinipigilan, dahilan para lingunin ko sila mula sa glass door nitong conference room, at bago pa ako tuluyang makalingon, isang suntok na agad ang sumalubong sa akin. Inaka de Alvas, hindi ako kumibo nang dumikat ka sa pinsan ko, tapos ngayon tatarantaduhin mong ogag ka. Siga ni Shelo Allman ang pinsan ni Emma. Basta na lang sumugod at galit na galit, hindi ko naman alam na sinasabi niya pala lahat sa pinsan niya. Nakasuntok pa ulit ng isa si Shelo nang hindi ko napansin, dahilan para matikman ko ang dugo mula sa labi ko. What is your problem, Allman? Bulyo ko sabay himas sa pangako. Karma na bahala sa iyong lelay ka, at sigurado akong magdudusa ka sa huli. Nagkamali ka ng babaeng tinarantado Jason, sigaw pa ni Shelo habang kumakawala sa mga guards na nagpapatigil sa kanya. Mali ka ng babaeng Ginago Jason, pasalamat kayan lang inabot mo sa akin, kung hindi dahil sa kanya pwede na kitang tapusin ngayon. Sigaw niya pa. Kayong lahat itigil nyo na yang mga trabaho nyo, wala na ang kontratang pipirmahan ng inyong amo bukas. Dugtong niya pa bago tuluyang umalis. Hindi ko alam kung ano ang atraso ko sa kanya, para sumugod siya dito at suntukin ako, kung ano man ang sinabi sa kanya ni Emma, na sisiguro kung kasinungalingan iyon. Kinabukasan ay halos baligtarin ko sa galit ang mga gamit sa opisina ko, dahil lahat ng investors para sa bago kong project ay nag-back out, ay iisang tao lang ang alam kung may pukano noon, at si Shelo, hindi na ako nagtaka na nagawa niya iyon, dahil sa negosyo isa siyang halimaw pagdating sa mga kliyente. Dumating ang araw ng engagement party namin ni Karel, at sobrang saya ko dahil sa wakas ay matutuloy na ang kasal namin. Abala kami sa pakikipagkamay sa mga bisita, at hindi ko akalain na nagawa pang pumunta ni Emma, talagang gusto niya ring pagmukhaing syunga ang sarili niya, sinaksihan niya pa ang engagement party namin. Inabot niya ang kamay ko para din makipagkamay, hindi ko nga sana gustong tanggapin ang kamay niyang nakalahad, dahil naalala ko ang panununtok sa akin ng pinsan niyang si Shelo. Congratulations Mr. De Alvas, bati niya sabay ng pakikipagkamay sa akin. Agad ko sanang bibitawan ang kamay niya, nang maramdaman kong may pinasa siya sa kamay ko na isang maliit na sobre, sapat na para maibigay sa pasimpleng paraan. Be happy, sabi niya habang nakangiti, sabay bitaw sa kamay ko at tuluyang nagmarcha palayo sa pwesto namin nang hindi nagpaalam. Hindi ko pinansin ang kung ano man na iyon, at tinapos muna ang paglapit sa mga bisita namin, at nang matapos ay agad akong nagpunta sa maliwanag na parte ng venue. Nagtataka at naguguluhan ako sa ikinilos ni Emma kanina, nang makipagkamay siya sa akin, alam kong may kakaiba sa mga ngiti niya, kaya naman agad kong tinignan at binuklat ang binigay niya sa akin kanina, nung makipagkamay siya sa akin. Isang papel na nakatupi ng paaba, habang may nakabalot ditong kung ano, at nang makita ko kung ano iyon, halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Pregnancy test na may 2 guhit, kung saan alam kong nagsasabing positive at ultrasound picture. Paulit-ulit ko pang tinignan ang hawak ko, at inisip kung bakit niya binigay sa akin ang mga ito, pero isa lang ang alam kong totoo, na pilit kong iniiwasan na sumagi sa isip ko. Buntis si Emma. Buntis si Emma at siguradong ako ang ama.